Hello, magandang araw muli mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. At pag-uusapan po natin ngayon mga lalabs, mga bayots, itong kupal na putang inang si Ace Barbers na to. Napagkayabang-yabang ang lakas ng loob. Hindi natin alam kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha, no? Magsalita. Isang congressman na balat sibuyas na ayaw niyang ma-bash. Pero ano bang ginagawa niya? Karapat dapat siyang i-bash. O bakit? Ang lakas pa ng loob nito eh. Magsabi sa mga political vloggers at social media influencers na ang tatapang daw. Tapos ayaw daw humarap doon sa kamera. Nung pinatawag sila. Ngayon, dahil sa impeachment ni VP Sara, aba, hindi natin alam no kung ito ba ay nakasinghot ba ito ng 20 white shirts. Parang hindi niya alam eh. Ang kanyang pinagsasasabi. Fake news ang putragis. Bakit? Nagpapatawag nga sila, di ba? Pinatawag ang mga vloggers at social media influencers dahil daw nagpapakalat ng fake news. Pero ito, number 1, fake news peddler ang animal. Bakit? Ito, sinasabi niya na yung impeachment daw ni VP Sara ay boses daw ng mga Pilipino. Totoo ba? Ace Barber, saan mo nakuha yan? Sinong may sabi sa'yo? Dahil kayo ang kinatawan ng inyong mga distrito. Kaya kung ano yung gagawin ninyo, sasabihin ninyo boses ng taong bayan, ng mga kadistrito ninyo. Ang kapal naman ng mukha mo. Nangonsulta ka sana sa mga distrito. Lahat kayong mga mahigit 200, mga 245 yata, na mga putang inang kongresistang mga mukhang pirang mga buwaya na pumirma sa impeachment ni VP Sara, sasabihin ninyo na boses ng taong bayan, boses ng inyong distrito. Abay mga animal kayo. Hindi ninyo kinokonsulta ang inyong mga constituents dyan sa inyong mga lugar. Ikaw, Ace Barbers, napakabalat sibuyas mo, tapos napakasinungaling mo pa, tapos ang lakas ng loob mo, sabihin sa mga social media influencers at mga political vloggers na sila ay mga fake news. Which is, yung mukha mo, fake news. Bakit? Karamihan, majority ng tao ay ayaw i-impeach si VP Sara. Kayo lang na mga mukhang pira ng mga kongresistang buhayang putang ina dyan sa kamara ang may gusto ng dahil nasilaw kayo sa ayuda. Nasilaw kayo sa pira. Bakit? Ito na mismo. Deny pa kayo. Ito na si Congressman Lordan Suwan na mismo ang nagsabi. At yung doon sa may Caloocan yun, ayuda ang dahilan kung bakit maraming mga kongresista ang pumirma. Pira. Kapalit pirma. At saan ba galing ang pira na yan? Galing sa taxpayers na mga naghihirap ngayon na dapat ngayon ang pagtuunan ninyo ng pansin. Gumawa kayo ng batas para bumaba yung presyo ng bilihin. Pagkain sa hapag ng mga pobreng Pilipino dahil yan ang rason kung bakit kayo tumakbo. Para tulungan yung mga mamamayan ninyo na hindi maghirap. Pero anong ginawa ninyo? Kaya kayo tumakbo para mangurap. Ito, sinabi na mismo ito ni Congressman Lordan Suwan. Kung nag-vote ako ng no, ako doon maging oposisyon na tayo. Di na tayo makahingi ng additional budget. So pira-pira lang kayo, lahat ng mga pumirma.
at idadamay niyo pa ang inyong mga constituents dahil sasabihin ni Barbers na boses ng taong bayan kaya sila pumirma. Ulol! Boses ninyo kaya kayo pumirma dahil sa pira. Huwag ninyo kaming idamay, Congressman Barbers, dahil kung boses talaga ng mga Pilipino, no? Ang rason kung bakit ipa-impeach si VP Sara, wala sanang nag-react ng mga netizens. Bakit doon sa sa Siargao ba yun? Or sa Dinagat Island ba yun? Basta yung si Icleo, na hindi niya natapos ang kanyang speech at tinapon yung microphone. Dahil bakit? Yung kanyang mga constituents doon sumisigaw, pirma pa more, pirma pa more. Napahiya siya doon, nag-walk out. O sino pa? Si Adyong, si Zia Alonto Adyong. Isinusuka din siya ng kanyang mga constituents doon sa BARM. Doon din sa Surigao, ganun din. O doon sa Davao, si Congressman Cagas Sadigos, may balita nga. Tinapunan daw ng tae ang kanyang gate. At yung kanyang tarpaulin pinagsisira. Isa lang yun. Sila sa mga rason, sa mga patunay na hindi totoo ang sinasabi nitong kupal at balat sibuyas na congressman na si Ace Barbers na ang pag-impeach kay VP Sara ay boses ng mga Pilipino. Boses lang ninyo dahil nasilaw kayo sa pira. Mahiya-hiya ka naman. Ikaw nga fake news eh. Kung dati si Pangulong Duterte pa ang presidente, sinabi mo yung kanyang war on drugs ay dapat tularan ng mga taga-ibang bansa dahil maayos. O ngayon, dahil wala na si Duterte, Marcos na at alam naman natin si Bongbong Marcos ay isang addictus benedictus na ayaw magpa-drug test dahil iba daw ang pananaw niya sa public servant. Hindi. Iba din yung public trust. O anong ginagawa ninyo ngayon? Pinapaimbestigahan na ninyo. Mga Duterte, war on drugs, AJK. At ito pa ang masaklap. Ililink nyo pa yung mga social media influencers at mga political bloggers na bayaran ng mga nagdinegosyo ng pogo at mga narco, vloggers. Kung magpa-drug test kayo, mas kayo pa dyan ng mga kongresista ang mukhang adik kung ikumpara sa kanila. Kung magpapa-drug test kayo, congress at mga influencer, political bloggers, mas mag-positive pa kayo kaysa kanila. Ganun kayo eh. Kaya Congressman Kupal, Ace Barbers, ito lang masasabi ko sa iyo ha. Huwag mo kaming idamay sa inyong kababoyan dyan sa kamara. Dahil kung mayroon mang tao na dapat mawala, kayo yon. Mga kongresistang kupal at mga putang inang buwaya sa kaban ng bayan. Hindi si VP Sara. Ayaw naming ma-impeach si VP Sara. Isaksak mo yan sa kukote mo, no? Walang hiya. Lakas ng loob mong magsabi, boses ng taong bayan. Putang ina nyo. Boses ni Martin Romualdez, boses ni Liza Marcos, at boses ni Bongbong Marcos ang nag-utos sa inyo kaya kayo pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara at hindi boses ng taong bayan. Ulitin ko, huwag mong idamay ang maraming Pilipino na nagmamahal kay VP Sara at sa mga Duterte. Kayo, mga tae kayo, mga kongresistang putragis.